So what's up guys, and welcome back sa ating channel. For today's video guys, meron tayong tanggap na power amplifier. So brand name ito is Ace. Model nito guys ay LX20 na power amplifier. So wala naman tong problema guys. Ang gusto lang ni bossing is padagdagan ng power transistor. So kasi yung power transistor ng LX20 is 4 pairs. So meron pang nakaabang dito na isang slot. So padagdagan niya para matibay. Syempre dagdag persa na rin yan guys kapag nagdagdag tayo ng power transistors. Siguro ito yung unang labas ng Ace LX20, no? Ayan, kasi medyo may kalumaan na. So pasilip na rin natin guys itong laman niya para naman may idea po kayo. Lalong lalo na sa mga baguhan dito sa ating channel. Ayan. So pasilip natin yung laman. Bali yung kaniyang supply dito guys or transformer. Yan, mayroon nakalagay na LX20. So sa primary guys ay 220 volts with 50 over 60 Hz. Sa secondary guys, meron siyang 12 volts yung nagsusupply sa dalawang fan or blower. So meron din siyang 68 volts, 68 volts. Ito yung nagsusupply sa main power amp, channel 1 and sa channel 2. So meron din siyang 17 volts, 17 volts. So ito yung nagsusupply dito sa kanyang input buffer. Ayan, meron kasi itong mga IC guys. So dito sa kanyang transformer, so yung kanyang kulay is parang copper naman. So sa kanyang power supply section guys, ito siya. Yan, ito lang yung isa yung bridge diode. So bridge type diode isa, tapos apat na capacitor. So value ng capacitor guys ay 15,000 UF with 63 volt 4 pieces. Tapos ito na yung kaniyang channel 1 and channel 2 power amplifier. Yan, gumagamit po sila guys ng Toshiba TA1943. Yan, tapos sa kabila nito is TTC 5200. So merong 4 pairs sa kaniyang pinaka-original Pero meron pa yung slot isa guys. Tapos meron siyang speaker relay. So okay naman tong design ng Ace LX20 guys. Ayan, okay naman to, naka-tested naman to sa kanilang machine, no. So matibay naman to, depende na talaga sa paggamit natin. Huwag lang natin pasobrahan ng todo or i-dismatch. Kung medyo malaki yung speaker natin dito is mahirapan talaga yung ating amplifier. So speaker na match dito guys ay 500 to 1000 watts, 15 inches. Yan, 12 inches to 15 inches. Gagawin muna natin dito is linisan muna natin guys kasi medyo madami yung dumi. Ito pa lang yung kanyang likuran guys, Yan, merong input A and B. Tapos meron siyang link. Tapos yung sensitivity, meron siyang active crossover. Ayan. Tapos input mode, stereo, mono and bridge. Sa output, meron siyang spec on terminal. Tapos binding post terminal. Meron siyang fuse sa primary, pinaka-input niya. Tapos AC cord niya guys ito. So tanggalan muna natin ng dumi, tapos baklasin natin yung kanyang pinaka mainboard. Tapos i-share din natin guys kung ano yung mga parts na gagamitin natin sa pagdagdag ng power transistor. Kaya samahan niyo ko guys sa video hanggang dulo. So stay tuned. So ito guys, ito yung mga kinakailangan natin na materials para sa pagdagdag ng output transistor ng Ace LX20. Ayan.
So, meron tayong dalawang Toshiba transistor. So, value nito guys ay TTA 1943. So, dalawa po nito guys. So, dalawa rin na Toshiba TTC 5200 na power transistor. Yan. Kasi pares po ito siya guys. Sa isang board, ito. Yan. Tapos sa isang board, ito. Sa channel 1 and sa channel 2. Yan. So, kailangan din natin na apat na 5 watts resistor na merong value 0.33 ohms. So, dalawa sa channel 1. Tapos, dalawa rin sa channel 2. Ayan. Tapos, kailangan din natin ng mica insulator, apat. So, dalawa sa channel 1, dalawa sa channel 2. Yan. So, kailangan din natin ng transistor screw. Ito, dalawa sa channel 1, tapos dalawa rin sa channel 2. Siyempre, kailangan din natin ng silicone compound. Yan. So, ito na lahat guys, yung mga parts na kinakailangan natin. Apat na power transistors, apat na 5 watts resistor, apat na mica insulator, apat na screw, tapos ito, silicone compound. Sunod guys, ay babaklasin na natin itong kaniyang board. Baklasin natin yung channel 1 tsaka sa channel 2. So, kung baguhan ka palang magbaklas, mas mainam, picturean nyo guys kung saan nyo na-connect. Gaya nito, picturean nyo para hindi nyo makalimutan. Tsaka itong windings guys, meron yung color, positive and negative sa supply. Yan. So, baklasin natin tapos ikakabit natin yung mga parts. So, let's go. So, ito guys, nabaklasan natin yung dalawang main board na channel 1 tsaka channel 2. So, ngayon guys, babaklasin naman natin siya sa heatsink. Yan, para may solda natin tong 5 watts. Ito. Yan. So, kailangan tanggalin muna natin tong board. Ihiwalay muna natin sa heatsink. Tapos, ikabit natin yung 5 watts. Yan. So, stay tuned. So ito guys, nabaklas natin sa kanyang heatsink. So makikita natin to guys, merong blanco dito na 0.33 5 watts. So dito natin ipasok itong isa. Yan. So dito natin ipasok guys. Yan. Tapos yung isa guys is nandito sa kabila. Ito 0.33 5 watts. So dito natin lagyan ng 5 watts. Yan. Yan. So ngayon guys, isusolda natin yung kaniyang paa. So yung putulan natin guys, yung paa niya, kasi mahaba yun. Baka sasayad sa heatsink. Ito. Yan, putulan lang natin. Pwede kayo gagamit ng cutter or nail cutter. Yan. So ito, nalagyan na natin ng 5 watts. So, hindi na natin kailangan lagyan ng 1/4 watts dito sa base kasi meron naman siya nakalagay ito. Yan. So, ngayon ibalik na natin sa heatsink bago ikabit yung power transistor.
So ito guys, naibalik na natin sa kanyang heatsink. Yan. So ito guys, ito yung kinabit natin, oh. 5 watts na resistor. 0.33 ohms. Ito, dalawa. So ngayon guys, isunod na natin yung power transistor. Yan. So makikita natin dito, yung nakalagay dito sa board is A1943. So dito natin ilalagay yung TTA 1943. So ito na value guys, TTA 1943. So itong ginamit natin na parts ay original po ito. Mas mainam, yung ikagabit natin is mga original. Dahil kapag piki yung nilagay natin, baka yun lang yung dahilan na maging madali masira yung power arm natin. So kailangan original yung ikakabit. So bago natin ikakabit itong power transistor TTE 1943, so lagyan muna natin ng ito guys, silicone compound. So kulang tayong konti guys, silicone compound. Tapos ito, mica insulator. Pahid natin dyan. Yan, konti lang. Para lang ma-transfer agad yung init. Tapos ilalagay natin dito. Tapos yung transistor na 1943, ito. Lagyan din natin ng silicone compound. Yan. Tapos ipasok sa butas dito. Meron yung butas guys. So mas mainam meron ng heatsink para align siya. Tapos itong screw kakabit natin dyan. Yan. Tapos kailangan i-adjust nyo guys itong mica insulator. Kailangan nakasenter po siya, hindi hindi masasayad yung body ng transistor dito sa heatsink. Yan. Yan o, nakasenter siya. Yan. So, sakto lang yung paghigpit. So, sunod guys. Dito naman sa kabila. Same process. So, lagyan ng silicone compound. So, dito na side guys ay yung value nito is 500 na. Yan. Same dito. 500. So ito, TTC 500 na yung lagay natin. Tapos lagyan natin ng silicone compound. Yung purpose nito guys, silicone compound is madaling mag-transfer sa heatsink yung init. Yan, pasok sa butas. Lagyan ng screw. I-align yung mica insulator para hindi mag-shorted yung heatsink at saka yung body ng transistor. Yan. Sunod guys, pwede na natin soldahin yung transistor. So dito lang tayo magsusolda. I-double check natin yung nasolda natin guys kung hindi ba siya nag-short sa kabilang linya. So ito guys. Yan o, ito. So malinis. Maayos yung pagkasolda natin. So putulan natin yung dulo. Putulan natin si mahaba kasi ito guys. So. Yan. Yun. So dito naman sa kabila. Susolda rin natin. So ito guys, solda na natin. So same process, putulan. Kasi mahaba yung ganyang natitira.
So ito guys, ayos na. Yan. So double check kung same ba value. So 5200, 1943. So ngayon sunod naman natin yung isa. So same process guys. So pa-forward na lang natin kasi pinakita naman natin sa isa yung proseso. So ito, pa-forward na lang natin guys para madali na. So ito na po guys, natapos na natin yung dalawang channel. Yan. So double check lahat na linya kung wala bang nag-short. Yan. Tapos yung value, kailangan match po sila. Kung ano yung value dito, yan doon yung value na nakalagay. Same dito sa kabila. Yan. So okay, yung gawa natin dito sa kabila, goods na goods. Ayan. So ngayon, pwede na natin to ibalik sa kanyang casing. So pakita natin. Ito. Ito guys, oh. Itong minus BCC, yung kukonek natin dito is itong itim guys. Ito. Itim. Ito yung sa negative bunang voltahe. Ito. Itim na kulay wire. Same dito sa kabila. Tapos itong plus BCC, positive po ito. So pula. Ito yung pula guys. Ito sa kabilang channel. Dito rin sa kabila. Yan. Ito guys, pula. Yan. Kailangan check nyo guys, yung pula is patungo dito sa mainboard. Sa power supply po ito. Tapos itim, negative. Yan. Tapos dito sa output, ito, mayroong sign na out. Yan. Sa kabilang channel, yung kulay ng out dito is blue. Ito, patungo dito sa speaker terminal. Ito. Baka malito po kayo. Check nyo guys. Yung wire patungo diyan dito guys ha, sa likod. Sa speaker terminal. Sa channel 1, yung kulay niya is blue. Sa channel 2 is pula. Yung ginamit.
check nyo guys, igalaw-galaw nyo yung wire kung saan patungo. Kailangan patungo yan dito sa speaker out. Yan, baka magbaliktaran na. So ito guys, oh. Sa channel to is kulay pula. Patungo yan sa speaker out. Yan, so take note. Check nyo dito sa power supply section, positive. Kailangan yung wire niya galing dito sa mainboard ng supply. Positive, oh, itong dalawa. Itong pula, same din dito sa isang channel. Tapos negative, itong itim, galing dito sa mainboard ng supply, itim. Tapos dito na side channel is ito. Tapos yung mga connector dito guys ay hindi naman to magkabaliktaran dahil iba-iba naman yung wires. Yan, meron 3 wires, 5 wires. Ito sa pinaka volume niya, maraming wire. So, hindi kayo malito. So, yan, ikagawit na natin to guys para ma-sound check na natin. So, stay tuned. So, ito guys, naibalik na natin, oh, sa kaniyang casing. Bali, meron po itong screw guys sa ilalim. Tulad ito, mga butas. Meron po screw sa ilalim, yung kaniyang lock. Yan. Yan lang yung tanggalin pag tanggalin natin yung board. Yung screw lang sa ilalim. Yan. So, sa pag-test, kailangan meron tayong test valve. Para safety. Yan. Tumaan tayo sa test valve natin guys bago natin power on. Yan. Power on natin. Dahil, okay naman lahat magawa natin, oh. Yan. Na-check na natin yan guys. Kada isang transistor. Yan. So ngayon power on na natin. Yun. Ayun, nag-clip na siya. Yan, kapag nag-click na yung relay guys, ibig sabihin is pwede na natin siyang i-volume. Yan. So, goods naman. So, matibay na to guys. May dagdag pwersa na rin to kapag naka 5 pairs. Yan, o. 5 pairs sa channel 1, 5 pairs sa channel 2. Yan, so ngayon try natin lagyan ng speaker. So ito guys, meron tayong speaker nilagay sa channel 1. Tapos gamit natin ngayon sa input is ito lang, P3 Bluetooth receiver po ito guys, nakakonect sa ating cellphone. Yan, nakakonect po siya. So try muna natin yung channel 1, tapos sunod natin yung channel 2. Yan. Ayan. So, nag-click na yung relay. So, volume natin. Ayan. So, speaker natin guys. Joson Stage 12. Tweeter, 300 watts lang. Ayan. So, hindi kaya test valve natin. Ayan, 100 watts lang kasi yung test valve natin. So, try natin i-direct. I-direct na natin sa kuryente para matodo natin yung volume. Ayan. So, volume. Ang hina umikot ng blower. Mahina yung ikot, blower. Luma na kasi. Yan, so rinig natin guys, purisado na siya. Lipat natin yung speaker sa B. Yan, nasa channel A pa kasi ito. So, open na natin volume. Open na natin yung power. Sa channel A pa kasi tayo. So, B, lipat natin sa B.
Channel B po ito. So, itong negative ng mga power amp guys, tulad nito, yung negative output ng channel 1 and 2 is isang connection lang guys sa loob. Isang ground lang yan. So, input natin, lipat natin sa B. Yan, kasi naka-stereo tayo. So, check natin. Check natin yung channel B output. Kung persado na ba. Yan. Bilis mag-click yung relay. Remix. Yan. Lakas. So, normal. Yan guys, so goods na. So upgrade na siya sa 5 pairs. Persado na to guys, tapos dagdag persa na. Tapos matibay na to guys. Huwag lang mag-short yung positive tsaka negative ng speaker natin para hindi mayari yung amplifier natin guys. So overall, ito lang yung video natin ngayon sa pagdagdag ng power transistor dito sa Ace LX20. Makikita natin na wala na siyang slot. Bali naka 5 pairs na po siya. Yan. 5 pairs sa channel 1, 5 pairs sa channel 2. So malaking advantage kapag naka 5 pairs na po siya. Yan. Matagal mainit. Prestado. Buong-buo na yung tunog. Yan. Tapos pwede mo na patunogin na damagan. So yun lang guys yung video natin. Maraming salamat. See you in my next video sa for testing natin dito. Tatry natin sa pang-sub natin. So yun lang guys. God bless.